Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, may another episode na naman tayo na isang story ng isa nating kababayan na umuwi lang ng Pilipinas ay nakipagtsotsaka ng kanyang live-in partner sa kanyang ka-LDR. Kaya panoorin ninyo ang buong video ay nasa gitna nito. Kaya please subscribe and click na notification bell para updated kayo sa another video ko, sa another vlog ko. Kaya thank you! Hello Madam Rocky, just call me Hilton. I live here now in Switzerland. Isa akong boy, and I'm 42 years old. I have 2 kids. Nakilala ko ang live-in partner ko dito sa Switzerland, and dito na din kami bumuo ng pamilya. At first I know naman nakasal siya sa Pilipinas, at may isang anak na nasa pangangalaga ng nanay niya. For almost 12 years ng pagstay namin sa isa't isa, hindi ko pa rin siya mapakasalan dahil maraming proseso, lalo na dito sa Switzerland. Mahigpit ang batas dito. I decided to stay like this, habang nag-iipon pa ako ng sapat na pera para sa annulment niya. Blue card holder na din kami pareho. At talagang nilakad ko yun sa gobyerno dito. Kasi para na din sa future ng mga bata. Okay naman yung pagsasama namin. Masaya kami palagi. Libangan na rin namin ang mag-travel around the world. Not until noong una naming uwi ng Pinas. Doon ko na nalaman lahat ng mga bagay na matagal na palang inililihim sa akin ng live-in partner ko. One day, I just accidentally saw a message on her phone. Nakalagay doon ang isang conversation between her BFF na bakla. And sabi sa convo nila, finally, magkikita na rin kayo ng ka-LDR mo. That time I was confused. Napatanong ako bigla sa sarili ko. Sino ang tinutukoy sa convo nilang yon? Di ko na lang muna pinansin kasi inisip ko na baka long time BFF niya lang din yon, na umuwi tulad namin at may plano silang magkita. Somewhere, days had passed. Medyo may kakaibang nangyayari sa live-in partner ko. May mga times na nagpaalam siya sa akin. Sabi niya may pupuntahan lang daw siya. Then ako naman pinayagan ko since matagal na rin kasi siyang hindi nakakauwi sa Pilipinas. I'm from Cavite nga pala and taga Jensen naman ang live-in partner ko. Pero nung umuwi kami, dun kami tumuloy sa amin sa Cavite. Simula nung araw na pinayagan ko siya dun na ako nagsuspetsa. Gabi-gabi na lang kasi siyang umaalis. And always the same ang paalam niya na magha-hangout lang sila ng mga friends niya. Not until one morning, nakita ko ang live-in partner ko na lumabas ng bahay. Mga 5 AM noon, medyo madilim pa ang paligid pero kita ko na lumabas siya. Sa sobrang kuryosidad ko, tinanaw ko siya from terrace. Nakapangtulog lang siya that time at wala siyang suot na panloob. Nagduda na ako. Sabi ko, may mali talaga. Hinintay ko siyang makabalik. Di naman siya nagtagal, kaya nung nakita ko na siyang pabalik, dali-dali na akong bumaba para salubungin siya. I asked her, sabi ko saan ka galing? Madilim pa sabi niya. Nagpaalam lang daw siya sa friend niya na aalis na. Maaga daw ang biyahe nun paalis ng Cavite. Di na ako nagtanong pa at baka kasi pag-awayan lang namin, fast forward. Nakabalik na ulit kami dito sa Switzerland. Akala ko wala lang yung naramdaman ko nung nasa Pinas kami. Pero mas lumala pa nung makabalik na kami. Every night, lagi siyang napupuyat kakanood ng mga video sa FB Reels. Lagi yun at walang absent. Basta humiga na kami mga bandang 10 PM to 3 AM. Sino ba namang tao ang magpupuyat ng ganun katagal para lang manood, di ba? So hindi ko na naman pinansin, mahal ko Kaya hinayaan ko lang. Fast forward ulit, naka 1 year na kami since nung last uwi namin from Philippines. Nagpaalam siya sa akin na gusto niya daw umuwi, isasama daw niya yung anak namin, since bakasyon naman. Kahit medyo iba na yung kutob ko, pinayagan ko pa rin. Isang araw nung tumawag ako sa kanya, hindi ako pamilyar sa lugar na kinaroroonan nilang mag-iina para itong isang resort. Sabi ko pa bakit di ko ata, alam na mag-night swimming pala kayo. Then I asked sino kasama nila. This time kasi dun naman siya umuwi sa lugar niya sa Jensen. Ipinakita naman niya yung lugar and yung mga kasama niya pero may isang bagay ang napansin ko. Doon kasi sa resort na pinuntahan nila, meron siyang isang room na hindi sa akin ipinakita. Sabi niya bodega daw yun ng mga gamit sa resort. Pero di ako naging komportable kaya tumawag ako sa panganay ko nang hindi niya alam. At sa pagtawag ko pala na yon ay may madidiskubre ako. Nakita ko habang kausap ko ang anak ko sa video call, ang isang pares ng tsinelas.
Tsinelas yon na ibinigay ko sa isa sa naging driver noon. Nung umuwi kami, alam kong sa akin galing yon dahil dala ko pa yon. Binili ko pa yon sa Switzerland. Nagtaka ako kasi bakit nandun yun sa resort eh. Taga Cavite naman yung driver na yon. Nasa Gensa nang mag-iina ko. Kumabog ang dibdib ko ng sobra kasi dun ko yung nakita sa bakanting kwarto na hindi sa akin ipinakita ng live-in partner ko. Dumaan pa ang mga araw. Every time natatawag ako sa mga bata, nakikita ko ang mami nila na may iba't ibang kainuman. Madalas lalaki ang kasama. Sinasabi naman sa akin ng live-in partner ko na mga long-lost friend niya daw yon. Sumang-ayon na lang ako hanggang sa nakabalik na ulit sila dito. Unang gabi namin na magtabi ulit after 2 months kasi nga nagbakasyon sila sa Pinas ng mga bata. Ayaw niya magpagalaw sa akin kesyo daw pagod pa siya. Inintindi ko siya hanggang sa 3 araw na. At inabot pa ng 1 week. Di na ako pumayag na walang mangyari sa amin. Dahil, syempre, lalaki ako at may pangangailangan din ako. Nung una, ayaw pa niya. Napilitan lang dahil iba na din kasi yung aura ko that time, alam niyo ba? Nung time na ibaba ko ang mukha ko sa maselang parte ng katawan niya, sobra yung lang sa amoy kalawang na hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit parang iba ata ang amoy ng kipay mo? Di siya nakaimik. Sabi niya, baka lang daw sa pag-iinom niya, kaya nagiba amoy nun. Alam nyo guys, hindi ganun ang amoy nun dati. Of course alam ko yon dahil lagi ko yung ginagawa. Napansin ko din ang pagbabago ng balakang niya. Sobra yung bumagsak. Yung tipong umalis siya na ang bilog ng balakang at puwet niya. Tapos umuwi siya sa akin dito. Natalo pa ang inararo sa pagiging flat nito. Di ko natiis ang amoy nun at nawalan na din ako ng gana. Dumaan ulit ang mga araw dahil may kutob na nga ako. Naglagay ako ng CCTV sa room namin. Since dun talaga siya malimit magstay. Una ako pumapasok sa work, kesa sa kanya, everyday excited akong umuwi para makita kung ano ba naging ganap every time na wala ako sa bahay. CCTV lang. Pala ang makakasagot sa lahat ng mga gumugulo sa isip ko. At sa mga bagay na matagal ko nang kinikimkim, may mga kinakausap siyang lalaki sa phone habang nagmi-makeup siya. Napaka-sweet nila. May times pa nga na nagpaparaw sila ng kanilang init ng laman through phone. Doon ko din nalaman na 2 pala ang kinakatagpo niya nung nasa Pinas siya. Nanlumo ako sa natuklasan ko. Paano niyang nagawa sa akin ito? Kung tutuusin ako ang nagpabago ng buhay niya, ako ang nagbigay sa kanya ng magandang kalalagayan dito sa Switzerland. Matino naman akong lalaki, paninigarilyo at panunood lang sa Netflix ang bisyo ko. Aside dun, wala na. Nag-focus ako sa pamilya ko kasi akala ko siya na talaga ang makakasama ko habang buhay. Pero nagkamali pala ako kasi kinasangkapan niya lang pala ako para maging legal na talaga ang pagstay niya dito sa Swiss. Di ko inakala na yung pag-uwi pa namin ang naging daan para mangyari ang gusto niya. Simula't simula pa lang, nalaman ko din kasi nakasabwat pala niya yung mga lalaki niya sa pagpapaikot sa akin, ang lupit niya. Hinanapan ko siya ng magandang trabaho dito. Nilakad ko ang mga document niya para maging legal siya. Pero ito pa, ang igaganti niya, hindi ako nagkulang sa kanya bagkus sumubra pa na dahil nagbuhay prinsesa siya sa akin. Never ko siyang pinaiyak o sinaktan man lang physically. Hindi ko magawang mag-file ng kaso kasi hindi naman talaga kami mag-asawa. Dito kasi sa Swiss, once maghiwalay ang isang magkapareha, babawiin ng gobyerno kung ano man yung ibinigay nila sa'yo. Simula nang maging citizens na nila kayo. And nanghihinayang ako sa mga na-achieve na naming properties. Napakahirap kasi bago ka magkaroon ng magandang status dito tapos mawawala lang ng dahil sa panloloko sa akin ng babaeng akala ko totoo sa akin pero ginagulang pala ako. Sobrang sakit, Madam Rocky. Enlighten me po sana sa mga makakapakinig ng story kung ito dapat na ba akong magparaya since okay naman na ang kalagayan niya dito or dapat ko na siyang kasuhan sa ginawa niya sa akin. Kahit ang kapalit nito ay ang mga pinaghirapan ko. And paano mga anak namin? Any advice po sana guys? Please. Thank you. Makakaasa po kayo na babasahin ko po ang mga advice nyo. God bless sa ating lahat. Muli, ako ulit si Hilton from Switzerland. Yeah, yun guys. Napakinggan ninyo, napakalungkot ng kanyang story. Pero, laban lang. Huwag kang susuko hanggang sa dulo kasi laban mo yan, kaya mo yan, alam namin kaya mo yan. Kaya thank you so much guys for watching and please subscribe to my YouTube channel, si Jones Mix Vlog.